Ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay tungkol po sa car air conditioning system ng ating mga sasakyan. Boss Leo, ano nga ba ang car air conditioning system? Ang car air conditioning system po ay parehas lang po sa mga car air condition doon po sa ating mga bahay. Katulad na lamang po sa opisina, sa mga malalaking building, ganun din po ang air conditioning system ng sasakyan. Boss Leo, ano po ba yung mga dahilan kung bakit lumalamig ang ating mga sasakyan? Ang dahilan po na kung bakit lumalamig po ang mga sasakyan natin ay dahil po sa mga component na nakalagay sa ating sasakyan. Ano po ba yung mga component na yon? Ang mga components po ng car air conditioning system ay katulad din ng components ng mga aircon sa bahay. Halimbawa na lang po, ang unang-una na components ng car air conditioning system ay ang compressor. Ito po ang compressor. Ang compressor po, parehas lamang po sa compressor na nasa bahay, nasa opisina, na ginagamit ng mga aircon sa bahay. Parehas lang po yung mga yun. Kaya, ang function po ng compressor ay upang i-compress, bombahin at i-compress ang refrigerant o mas kilala sa tinatawag na freon. Habang kinocompress po ang sinasabi nating refrigerant, umiinit po yun. Kinocompress talaga, binobomba. Ngayon, umiinit po yun. At habang umiinit siya, lalabas naman siya ngayon. Siya nga pala, mayroon po palang dalawang linya ang compressor. Ito ay ang suction line at ang discharge line. Yung tinatawag na low pressure line at high pressure line. Kaya po makikita po ninyo sa sasakyan natin, doon sa pag binuksan po natin yung hood, mayroon po itong nakalagay na takip na letter H at saka letter L. Doon po natin malalaman kung nasaan yung high pressure line at saka low pressure line. Ngayon po, ang ibig sabihin po nun, doon sa high pressure line, doon po lumalabas yung ating refrigerant. So bago po siya lumabas, kailangan muna niyang dumaan sa pangalawang component ng ating car aircon system. At ito nga po, yung tinatawag nilang filter dryer o mas kilala bilang receiver dryer. Ang function po ng receiver dryer, mga kapatid, ito po, kapag lumabas na po siya dito sa compressor, kapag lumabas ng refrigerant dito sa compressor, maaari po kasi na mayroon siyang kasamang mga moisture. At yung mga moisture na yon ay mga contaminants na galing po dito sa loob mismo ng compressor. Yung contaminants na yon, yun po yung ina-absorb ng receiver dryer. Pinifilter niya, kaya nga po filter dryer ang tawag dito. Pinifilter niya na yung nasabing contaminants na yon bago siya pumupunta sa condensing unit natin o yung tinatawag natin na condenser. Ngayon, kapag pinifilter niya na, nagiging puro na refrigerant yung pumupunta at pumapasok dito po sa pangatlo na components ng ating car aircon. At ito na nga po yung pangatlo na components ng ating car aircon. Ito po, yung tinatawag na, focus mo boss, condenser. Ito po yung tinatawag na condenser. Itabi muna natin itong compressor dahil tapos na tayo dito sa compressor. Susunod natin itong condenser. Ano nga ba ang function ng condenser? Ang function po ng condenser, pagkatapos niyang dumaan dito sa filter dryer, pinapalamig niya ngayon yung mainit na refrigerant na galing sa compressor. Dumadaan siya dito sa mga pins na to, sa mga cooling lines na to. Yan, dumadaan siya dyan. Yan, dumadaan. Pagkatapos, dahil sa sobrang init ito, kinakailangan natin ng condenser fan. O mas yung iba, hindi sila gumagamit ng condenser fan, wala na kasing condenser fan yung iba, lalo na yung mga bagong sasakyan ngayon. Ang nakalagay na lang doon, yung tinatawag nila na clutch fan. Ipapakita ko po sa inyo ang clutch fan. Halika, tingnan natin yung clutch fan. Dito po sa sasakyan na to, papakita natin kung ano yung clutch fan. Bubuksan po natin itong hood.
ito po yung tinatawag na clutch fan. Ito po yung isa po na nagpapalamig doon sa condenser natin. Pag pinapalamig niya po yung condenser natin, magiging maayos yung pagpapalamig din sa loob ng ating sasakyan. Halika na po, balik po tayo doon sa ano natin. So, ayun po yung trabaho ng condenser. Dito po nangyayari yung condensing process na sinasabi. Para rin po sa mga aircon natin sa mga bahay, may condensing unit din. Lalo na yung mga split type. Kung ikukumpara pala natin yung car aircon system ng sasakyan, parang split type din. Kasi nakahiwalay itong compressor, nakahiwalay itong condenser, nakahiwalay itong evaporator. Ganon din po sa split type. Yung split type po kasi, yung compressor, yung evaporator, at saka condenser, magkakahiwalay yung mga yon. Yung compressor saka condenser, nasa labas. Yun yung tinatawag na outdoor unit. Doon naman sa evaporator, nasa loob. Yun yung tinatawag na indoor unit. Na po tayo dito. Balik tayo dito sa condenser. Tapos na po tayo dito. Bali, dito dumadaan yung freon, dito dumadaan, tapos lalabas din siya. Pagkalabas ng freon dito sa condenser natin, dadaan ngayon siya sa evaporator. Pero bago siya dadaan dyan, pupunta muna tayo dito sa expansion valve. Dalawang klase po ang expansion valve. Mayroong ganito at mayroon din ganito. Yung mga bagong sasakyan ngayon, ganito na. Lighter type ang tawag dito. Ito naman po ang tinatawag na capillary type na expansion valve. Ngayon, pagdaan po dito ng refrigerant dito sa expansion valve na tinatawag, mayroon po siyang dalawang butas. Ito yung galing sa suction at ito naman yung galing sa dito sa condenser. So, kapag pagdaang refrigerant dito sa butas na to ng expansion valve, lalabas siya dito sa maliit. Ibig sabihin, kinokontrol niya yung papasok na liquid na galing sa condenser. Kinokontrol niya yon hanggang sa magiging parang usok na lang yung lumalabas. At yun ngayon, yung parang usok na yon o mist na tinatawag, o tinatawag din sa ibang term na vapor. Yung vapor na yon, yun na ngayon yung pumapasok dito sa isang component ng car air conditioning system natin. Evaporator. Ito nga yung evaporator na. Pumapasok siya dito at pag pumasok siya dito sa maliit na butas ng evaporator, pagpasok niya dyan, lalamig na ngayon yan. Malamig yan, magiging ice to. Kapag malamig na yan, para hindi maging ice, kailangan natin ng motor blower. Ito ngayon yung motor blower, yan, ganyan, nakaganyan siya. Para nang sa ganon, yung ice na namumuo dito, hindi magtuloy-tuloy na mag-ice, kundi malamig lang. Lalabas siya ngayon dito sa kabila. Dito siya lalabas. Pag umahangin ito, hinahanginan niya itong evaporator natin, lalabas yung hangin dito. Kaya, lalabas na dun sa mismong vent natin, air vent ng sasakyan natin. Yun na yung nalalanghap natin na malamig. Kaya malamig na dun sa sasakyan. Kasi nga, ito na yung lumalamig. Ito mismo yung lumalamig. Katapos niyang lumamig, dadaan ulit siya dito sa may malaking butas, dun sa sinasabi nating suction line. Babalik ulit ngayon dito sa compressor. Yun po yung cycle po ng refrigeration cycle ng air conditioning system ng sasakyan. Paikot-ikot lang yan. Kaya nga, refrigeration cycle. Yun po yung ating topic sa ngayon. May paliwanag ko naman po siguro sa inyong mabuti kung ano po ang refrigeration cycle at kung paano lumalamig ang ating sasakyan. Sa susunod po na topic natin, isa-isahin po natin ang mga components na ito at bubuksan natin lahat yung mga nandito. Halimbawa po itong compressor, sa susunod na topic natin, bakit nga ba kino-compress at nagbobomba ang nasabing compressor? At ano nga ba yung talagang tawag sa kanya kung bakit compressor ang tawag dito? Kaya sa susunod po nating vlog, wag po kayong bibitaw sa ating panonood sa Leo, Boss Leo, Handyman. Kaya mga kapatid, manood po kayo lagi. Kasi ang gagawin natin dito, step-by-step tutorial para nang sa ganon, malaman ninyo kung paano mag-DIY at kung paano magkaroon din ng business tulad ko. Nandito po tayo sa Leo Car Aircon ngayon, dito sa ating shop.
upang sa ganon, magturo po tayo. Hindi lang po ako ang kikita, kayo rin po. Pwede po kayong kumita. Pwede po kayong kumita. Dahil sa matututunan nyo sa amin. Sa inyo po, nasa inyo na po kung gusto nyong kumita, maganda. Para sa ganun, lahat naman tayo may kita. Kasi, ibabahagi ko naman lahat ng kaalaman, lahat ng nalalaman ko, upang sa ganun, magkaroon din kayo ng sarili nyong negosyo. At kung gusto nyo rin po ng hindi sariling negosyo, pwede po kayong mag-apply sa mga car air conditioning shop. Pwede rin sa abroad, kung gusto nyo mag-abroad. Kaya sana po, huwag nyo pong kalimutan suportahan. Mag-subscribe po kayo sa akin, sa amin. Kasi may kasama po ako dito sa aking shop. Siya po ang aking head technician. Maraming salamat, mga kapatid.